Sa araw na ito ay pinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng pag-akyat sa langit ng ating Panginoon na si Jesus. Today is the Ascension of the Lord. Ang araw na ito ay nagpapaalala sa atin na si Jesus ay bumalik na sa langit kasama ang kanyang Ama. Ang kanyang pag-akyat ay nangangulugang ng kanyang matagumpay na misyon dito sa lupa at paglalakbay dito sa mundo. Marami siguro na magtatanong sa atin, ano nga ba ang kahalagahan ng pag-akyat ni Jesus sa langit? What is the importance of the ascension of Jesus? Ating pagnilayan sa tatlong salita. Ang unang salita ay kagalakan, joy. Ang pag-akyat ni Jesus ay naging katunayan ng kanyang kagalakan. Sa pagkakaalam natin, may papakita nito ng Panginoon ay napatunayan na naging matagumpay sa mga plano niya dito sa mundo, na iniligtas tayo sa ating pagkakasadlak sa kasalanan. Ito ay isa ring patunay na kahit magkaligaw-ligaw man tayo dito sa ating buhay, dito sa mundo, may tagapagtanggol tayo na gagabay sa atin na si Jesus. Unang salita, kagalakan. Ikalawang salita ay kaugnayan, mediator. Sa pag-akyat ni Jesus, naging daan ito upang magkaroon na patuloy na ugnayan at muling magkasama ng Ama at Anak. Sa pamamagitan ng pag-akyat ni Jesus sa kalangitan, tayo ay tinuturing lalo bilang kanyang pamilya, na magkaroon ng lubos na pag-asa, hindi lang sa buhay ngayon, kundi sa mga panahon na kailangan natin. We have a perfect mediator who is Jesus Christ. Review tayo. Unang salita, kagalakan. Ikalawang salita, kaugnayan. Ang ikatlong salita ay katatagan. Ang pag-akyat ni Jesus ay nagbibigay sa atin ng pagkakataon upang tumayo ng matatag. Hindi tayo sanay pag may umaalis na minamahal sa ating buhay, hindi po ba? Dalawang bagay na hindi tayo sanay. Ang iwanan at ang mang-iwan. Bakit? We always want to be dependent to others. Pero iba ang imbitasyon sa atin ng ascension of the Lord. We are being invited today to be independent. Tulad ng pagiging matatag para sa mga hamon ng ating mga buhay, si Jesus ay binibigyan tayo ng misyon. Go therefore, baptizing all the nations in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Ibig sabihin, lahat tayo may misyon na ibahagi si Kristo sa bawat isa. Alam niyo po ba nang ibig sabihin ng misa ay nanggaling sa Latin na laging sinasabi ng Digon? Ite missa est. Go! Umalis na kayo. Kaya pagkatapos ng misa, pag sinabi sa inyo, go forth, the Mass is ended, huwag na kayong manatili dito sa simbahan. Lumabas na kayo, gawin niyo yung misyon ninyo. Huwag konsumisyon, pero misyon. Katulad ng pagtayo kay Jesus na siyang tagapagtanggol sa atin, inaanyayahan tayo na maging matatag. At sa panong pamamaraan, patuloy pa rin tayong humingi ng tulong at upang maging matatag sa haharapin natin na mga problema. Kaya naman sa linggo ng pag-akyat na ito, tayo ay inaalok ni Jesus na pagkakataon na lubusang makapiling siya sa pananampalataya. Tayo ay sundin ang kanyang mga salita, mahalin siya at maglingkod sa kanya. Tatlong bagay po ang lagi po natin gagawin. Ngayon pong ating pinagnilayan ang tatlong salita. Kagalakan, kaugnayan, katatagan. Nawa ang pag-akyat ni Jesus ay magbigay sa atin ng pag-asa at pananampalataya sa bawat oras ng ating buhay. Sabihin natin sa bawat isa at lalo na sa ating mga puso
na patuloy na magtiwala sa pagmamahal niya. Tayo manalig sa mga iwinikan niya sa atin. Ako'y laging nasa tabi ninyo hanggang sa wakas ng mundo. Patibayin ang mga loob ninyo. Now in silence we pray. Almighty God, be our constant joy, our mediator to your Father, and our strength in life, now and forever. Amen.